naman tong madriyagan na to? Ang daming mong claim. Meron pa siya sinasabi na 24 oras daw silang magkasama. Putang ina, asawa ka? 24 oras kayo magkasama? Puta, hindi na umihi yung tao? Hindi na kumain, hindi na wala sa paningin mo, talagang magkasama kayo 24 oras. So doon pa lang, putang ina, sabi ko nga, wala na ito. Wala na to, katarantaduhan na ito. Oh, syempre, mas maganda, mapakinggan natin mismo galing sa bibig niya. Yung kanyang mga pinagsasasabi dito sa hearing dyan sa Kongreso. Oh, sabi ko nga sa inyo, ano pa lang yan eh. Simula pa lang, ang dami na nating nakita. Oh, meron pa yung painting, mga bossing, yung painting. Sabi niya, may painting daw siyang binigay kay Inday Sara. O so may screenshot doon, nagbi-video call sila. Yun yung sinasabi niya na close sila, kasama siya sa video call. Kasama kami ni Inday Sara doon sa yung nag-threaten siya kay Martin Romualdez, yung sinasabi nilang kasama dito sa impeachment na pagtitreten niya, death threat niya sa mga pamilya ng Marcos. Kasama kami doon. I never claimed na close kami ni Inday Sara kahit kasama ako doon sa mga vloggers na nakikinig sa kanya noong mga panahon na yon. Napadalan ako ng link, kinlik ko yung link, nakasama ako doon. I never claim na close na kami ni Inday Sara dahil kasama ako doon sa vlogger press con niya. Yun, ganun yun eh. Meeting yun eh. Ang dami-dami nyo eh. Buong mundo eh. Ikaw lang ang nagki-claim sa lahat ng mga nandoon sa video na close kayo kay Inday, na close kay Inday. Ikaw lang. Utangin na special yarn. O eto pa, sabi ni Sendena, may binigay kang painting. Yan bang nasa picture sa likod ni Inday Sara? Yan ba yung painting na binigay mo? Pucha, detalyado yung sabi niya. Oo. Yan yung painting na binigay ko. Pinagawa ko yan sa scholar ko sa Laguna. Binigay sa akin at personal na kinuha sa bahay ko ng Office of the Vice President o Office of the Mayor o whatever. Yang painting na yan, putang ina pumiyok. Yung painting pala na yun, ibinigay ng isang bilyonaryo sa Davao. Puta ina niyan. Scholar mo, bilyonaryo, gago. So doon pa lang tarantado na ito eh. Doon pa lang tanga na ito eh. Doon pa lang sinungaling na ito eh. So ano pa? Sabi ko nga sa inyo, falsis uno, falsis omnibus. Ibig sabihin, pag nagsinungaling ka sa isa, wala na, basura na lahat yan. Doon pa lang nahuli na siya eh. Sabi ko nga sa inyo, yung ginamit niya na pangalan sa kanyang unang affidavit, mali pa eh. Mantakin mo, ikaw na, yung gumawa ng affidavit, mali pa yung pangalan mo dun. Tayo na ibig sabihin, bogus ito. O ngayon, pinatawag nila ito dyan sa Kongreso. Ano ngayon ang purpose nung kanyang pagpunta dyan sa Kongreso? Napatunayan ba yung kredibilidad niya? Napatunayan ba? May dala ba siyang mga ebidensya para i-corroborate dito sa kanyang testimonya? Wala. So, ibig sabihin, walang kwenta to. O kung ako a-attend dyan, ako isa sa mga akusado, a-attend ako dyan. Tatanungin mo ko, sasabihin ko, I will not answer that because that is a probing question. Hindi naman pala kayo pwedeng magtanong sa akin whether itong aking ebidensya valid o hindi. Ba't nyo pa ako pinapapunta dyan? O ba't nyo pa pinapapunta si Inday Sara dyan? Hindi nyo naman pala siya pwedeng tanungin ng probing questions. Clarificatory questions lang. Halimbawa pumunta si Inday Sara dyan. Inday Sara, do you have an affidavit na that can deny all these accusations? Halimbawa, sasabihin ni Inday na, no, I don't have any affidavit with me to belie all the accusations. Why? Because I don't have to defend myself here. I will defend myself in the proper forum, which is Senate. So kung wala akong affidavit na ibibigay sa inyo, wala akong testimonya na ilalapag dito sa Congress, anong itatanong nyo kay Inday Sara? Inday Sara, totoo bang nagnakaw ka? Probing question na yun. Cross-examination na yun. So ano pang purpose? Bakit pupunta si Inday Sara dyan? Tama? Opo si Inday Sara dyan. I am Inday Sara, solemnly swear to tell the truth and nothing but the truth. Okay, so Inday Sara, nasumumpa ka sa taong bayan na ikaw ay maglilingkod ng sapat. Masasabi mo ba na naglingkod ka talaga ng sapat? Anong tawag doon? Probing questions na yun. Kasi kung ang clarificatory questions, katulad ng sinabi ko sa inyo, meron kayong hindi nalilinawan
tatanungin nyo according doon sa ipinasa niya sa inyong dokumento. Eh kung wala ngang ipinasa si Inday Sara na dokumento para sagutin lahat ng yan, anong itatanong nyo kay Inday? Oh, halimbawa nakakuha kayo ng salin niya. Okay, doon sa salin niya, meron kayong itatanong sa kanya. Inday Sara, dito sa salin mo nakalagay ganito. Bakit ganyan? O anong tawag doon? Clarificatory question yun? Hindi. Probing question yun. Humihingi ka ng sagot sa kanya na wala naman sa kanyang affidavit. At ang masama nun, wala naman siyang affidavit na ibibigay sa inyo because hindi naman niya ina-acknowledge yung authority niyo over her. Whether you impeach me in the Congress or not, ganun lang yun. If you impeach me, then let's proceed with the next step. Ano yun? Senate impeachment court na. O, di ba? Katulad kanina, si POA, umupo dyan. O, nung pagdating na kay POA, puro probing questions na pwede. Pero kay Madriaga, bawal ang probing questions kasi nga, alam nila na kapag ka ikaw ay humingi ka kay Madriaga, pinajustify mo kay Madriaga lahat nung nakasulat dito, maliligaw siya. Kasi nga, alam nila na gawa-gawa yan eh. O, pakinggan natin para maintindihan nyo yung mga pinagsasabi niyang kabalbalan dito. Number RMNL-22-05157-CR and R-MNL-22-05158 pending before the Regional Trial Court, Branch 21, RTC Manila. 2. On November 29, 2025, I executed an affidavit which was subscribed and sworn to before Attorney Cynthia Biñas Pentonal on the same day. In my affidavit, I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara Duterte, Sara, other members of their family, and their close associates. More specifically, I provided a personal account of the various works I did for the aforementioned individuals, including campaign and organizing activities, intelligence gathering, and sabotage. Ayan na, oh. I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara, other members of their family. Sino yun? It has to be specific. Yan yung sinasabi ko na clarificatory questions. You said here, other members of their family. Who are these members of their family? It has to be specific. If you will show this in the court, the judge will ask you, who are this? Ba't hindi mo pa inilagay dito? Nailagay mo na yung pangalang Rodrigo Roa Duterte, hindi mo pa nailagay yung Sara Duterte, nailagay mo na yung Sara Duterte. Other members of their family, hindi mo nailagay. Bakit? Tinamad ka? Kasi ang target mo lang dito, Rodrigo Roa Duterte at saka Sara. I provided personal account of various works I did for the aforementioned individuals, including campaign, organizing activities, intelligence gathering, and sabotage. Intelligence gathering and sabotage and transportation of large sums of money under the direct instruction of either PRRD or Sara. O, dito tayo. Sabotage. Ano na ang mga sabotahin na nagawa mo? Diba? Yun yung mga tanong eh. Pero probing question kasi yun eh. Matatanong yun sa korte na. Hindi ba? Anong mga sabotahe ang ginawa niya? Ano niya ba rito? Nilista niya rito? Ano yung mga pananabotahe? Halimbawa, nilagyan ko ng tamtax yung upuan ni Bongbong. Nilagari ko yung isang paa, tapos inano ko. Naghukay ako ng lupa, tapos nilagyan ko ng papel, tapos pinalakad ko siya ron. Sabotahe, nadapa siya. Wala. Basta sinabi lang niya na nag-intel gathering ako. Anong intel ang ginagather mo? Hindi ba? Yun yung mga tanong dito na dapat meron siyang ebidensya. Transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRRD or Sara. Anong either PRRD or Sara? Direct instructions from PRRD and Sara Duterte. Ganun yun. Either, alin man sa kanila, malabo yun. Kailangan specific. Large sums of money. Large, what do you mean by large sums of money? How much are we talking about? Hindi niya masasabi kung magkano. Kasi nga, pucha, alam na ng mga congressman kung magkailan ng timbang. Kung halimbawa 50 million, alam nila kung ilan timbang. Alam nila yan. Pucha, nagde-deliver yung mga Marines sa kanila. Kaya nga dito, tinan mo, i-compare mo yung kanyang affidavit doon sa affidavit ng Marines. Pag nagbigay ng affidavit yung Marines, merong date, merong oras,
may pangalan ng tao, may plate number ng sasakyan, anong kulay ng sasakyan, sino-sino silang magkasama, may picture. Ganun. Pero dito, wala. Oo, nag-organize daw siya ng activities. Okay yun, madali lang yun. Including campaign and organizing activities, madali yan. O, may mga pero campaign manager ba siya? Organizing activities, madali yan. O, kahit naman sino pwede mag-organize. Pero yung mag-gather ka ng intel, intelligence gathering ng ano? Sabotage, ano na yung mga sinabutahe mo? Transportation of large sums of money under the instructions, galing saan yung pera na yun? Ano yung pera na yun? Para saan yung pera na yun? Yun yung mga at saka may picture ka ba nung mga dinideliver mong pera? Wala. Meron siyang picture nung may fan sign siya. Meron siyang picture nung van na nandoon sa Bicol. Meron siyang video na binibigyan siya ng bandila. Pero wala ni isa video na nagpapakita o picture na kasama siya sa birthday ni Inday Sara. O na birthday niya, nagpunta si Inday Sara. Walang ganun. Paano mo malalaman na close kayo? Malalaman mo na close kayo kapag meron mga special na gathering sa buhay mo na nandudun siya o special gathering sa buhay niya na nandudun ka. Diba? Wala siyang maipakitang ganun. Ang mga ipinapakita niya is yung, sabi nga niya, nag-o-organize siya ng activities. O sa tingin mo ba, sa dami ng nakakakilala kay Inday Sara at sa dami ng nakakasalamuhan niya, lahat yan kakilala niya, ang galing naman niya. Ang galing naman niya. Kasi ang sinabi dito ni Inday Sara ay hindi ko siya kilala. O hindi ko siya talaga kilala. Wala akong connection sa kanya. Hindi ko siya empleyado, hindi ko siya inuutusan. Kung kilala niya ako at kung nag-meet na kami somewhere, hindi ko matatandaan kasi madami naman akong nami-meet. Madami naman ako napipicture, madami naman akong pinipirmahan, madami naman nag-i-interview sa akin, marami naman nagpapa-shoutout sa akin. Oh, so ano pa ang iba mong proof na kayo ay close? Ito po, nasa meeting kami. Oh, kilala niya ako, nasa meeting kami. Nandiyan ako eh. Sabi ko nga sa iyo nung panahon na nandoon ako sa meeting namin sa Zoom, putsang inang yan, hindi ko inassume na kilala niya ako eh. Oo, na kahit na madalas kaming nagkakasama ni Pangulong Duterte, madalas kami nagkakasama ng kapatid ni Pangulong Duterte na yumaong si Sir Bong Duterte, madalas kaming nakakapagsama nila Basti Duterte, hindi namin kinlaim kaming mga banateros na close kami sa kanya. Kilala niya kami, kilala namin siya, supporter kami. Sinusuportahan namin siya pero hindi ko pinagyabang na akong bahala sa inyo. Tropa kami niyan. Anong kailangan ninyo? Pararating ko sa kanya. Wala kaming direktang wala kaming direktang access sa kanya. Meron laging middleman yan. O either yung chief of staff niya, either yung information officer niya. Doon yun. May mga tao siya. Halimbawa sa Banateros, ito yung contact person. O sa Bisdaqueros, ito yung contact person. Ganun yun. Putang ina, sa tingin mo sa sobrang busy ni Inday Sara, makakausap niya kayo isa-isa? Gago ka ba? Dito pa lang palpak na eh. Oh, hindi ba? Anong ebidensya? Wala. Nga. Kwento lang. May pinakitang ebidensya? Wala. Oh, so what's the purpose of this hearing? Eh hindi mo nga pwedeng mag-probing question dito kasi trabaho na ng Senado yun. O ibig sabihin, pinapunta nila si Madriaga dyan, kahit naman palpak yung testimonya ni Madriaga, babakbak ng babakbak yan. Kasi ang gusto lang naman talaga nila, sirain si Inday Sara. O kita mo, pumasok yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Bakit pumasok yung anong kinalaman ni Pastor Apollo Kibuloy sa hearing na ito? O dahil lang si Attorney Torion nag-file ng TRO sa Supreme Court? Pag-aari ba ni Pastor Apollo Kibuloy si Attorney Torion? Si Attorney Torion may law firm siya. Yung law firm naman ni Attorney Torion, hindi naman yun Apollo Kibuloy and Torion Law Office. Hindi naman. Torion Law Office man lang yun. O, si Torion may mga kliyente siya. O so ibig bang sabihin, kliyente ni Attorney Torion si Elias, yung singer? Ano yun? Si Pastor Apollo Kibuloy pa rin ang may kinalaman doon? Gago, di ba? So alam mo na nung binanggit yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa sa opening statement ng putang inang babaeng
hindi marunong magbayad ng utang at itinago yung rapist na asawa, di umano. Alam mo na politika ito, paninira lang ito at umaatake lang talaga sila sa kredibilidad ng mga kalaban nila sa politika. Sino yun? Mga Duterte at mga nakapalibot sa Duterte. 'Di ba? Bakit mo babanggitin si Pastor Kibuloy dito? Hindi naman siya involved dito. Kaya niya atin ng beat, nasa atin ng beat. Puta, nagpapakul kang pangit-pangit mo. Sasabihin mo pa na nasa atin ng beat. Gago ka ba? Sasabihin mo pa na pag hindi humarap dito, ibig sabihin guilty, itinago mo nga yung asawa mo eh. Noong hinahunting yung asawa mo, wanted yung asawa mo, 2 buwan na itinago mo siya eh. So ibig sabihin guilty yung asawa mo sa panggagasa. Gago ka pala eh. Ibabalik lang naman natin sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, ang hirap kapag kayong mga nagkakandak ng mga ganitong katarantaduhang kung ano-ano, walang tino. Pag-iimbestiga ka ng corruption, putyang ina, sinasabi nung 18 Marines na katanggap kayong lahat ng maleta. Hindi nyo nga sinasagot yan. Ni hindi nyo nga iniimbestigahan, kayo na nga yung isinasangkot. Di sana, pwede niya kayong mag-imbestiga. Pero bakit hindi nyo iniimbestigahan yung 18 Marines? Kasi alam ninyo, totoo. Alam ninyo, totoo, kaya hindi kayo nag-iimbestiga. Kasi pag nag-iimbestiga kayo, baka mamaya niyan, puta may selfie pa kayo, hawak-hawak nyo yung maleta, mapahiya kayo. Di ba? Walang hiya niyan. Dinamay pa pati yung nananahimik. Pati simbahan dinamay. Puta, ganyan kayo kasama? Walang hiya kayo? Ano pa? And transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRD or SARA. 3. With my consent, my affidavit was submitted and referred to the Office of the Ombudsman through a letter dated December 15, 2025. 4. After I executed my affidavit, I learned that SARA denied any affiliation with me and that she has no personal or professional relationship with me. Wala siyang relasyon sa'yo. Wala siyang professional and personal relation sa'yo. Hindi kanya empleyado. So wala kayong professional relation. Wala kang proof na may papakita na meron kayong professional relationship. Meron ka lang mga pictures and videos na kasama mo siya na nangangampanya kayo sa kanya. Ang dami naman nangangampanya kay Inday na hindi naman niya kilala. Katulad ng mga netizens. Kinakampanya ng mga netizens si Inday Sara. Mahal nila si Inday Sara. Kung makapagtanggol sila kay Inday Sara, akala mo kapamilya sila. Pero wag ka, kahit isang beses hindi niya pa namimit. Mahal nila si Inday Sara, they support Inday Sara, but they never claim na meron silang relasyon kay Inday Sara. Obsession ang tawag dyan. Kasi wala kayong professional relationship. Wala kayong professional relationship kasi hindi kanya empleyado and you have no proof na empleyado kanya. Wala. Ano pa? Kaya ang sama ng loob niya kasi dininay siya patay na patay daw to kay Inday Sara eh. She added that she has never given me any instruction of any kind. 5. I received through my counsel. Any instruction of any kind. Now, sinasabi mo, inuutusan ka niya para kumuha ng pera, magdala ng pera, meron kang pruweba doon. Kasi if you have a proof, pinakita mo na yan dyan. Nagpakita ka ng picture, nagpakita ka ng cheque. Ipinakita mo na yan sana dyan. Kung alam mo na meron ka, pero wala eh. Wala, nga. So ang tanong, may ebidensya ka dyan? Paano natin malalaman na may ebidensya siya dyan? Hindi naman siya pwedeng tanungin. Anong naging purpose? Anong naging kinabuti nitong testimonya ni Gago? Wala. A copy of complaint dated March 4, 2026 filed by Sara or BP Sara herself before the office of the city prosecutor, Taguig City, for perjury. In her complaint, BP Sara reiterated that she has no personal or professional relationship with me. In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, BP Sara had no recollection of knowing, meeting, or interacting with me. 6. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Hence, I decided to execute a supplemental affidavit providing further details on the narration I made in my previous affidavit with additional accounts of other orders, tasks, or works given to me by either PRD or Sara. Kanina, wala siyang ipinakita kahit na ano. Text messages, email, audio recording,
CCTV camera footage na inuutusan siya ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara. Wala siyang mission order galing kay Inday Sara o kay Pangulong Duterte. Wala siyang mission order. Ni wala siyang payslip. Prueba na sinesweldohan siya ng mga Duterte. How can you prove this in court? How can you prove this in court kung wala ka nitong mga to? O, tinanong pa siya kanina, meron ka bang at least man lang logbook copy na nagpunta ka sa City Hall ng Davao para i-meet mo siya, or appointment letter na nag-meet kayo nung araw na yun? Wala siyang ganun. Kasi kami, kapag pupunta kami ng City Hall, magla-logbook kami. Proof na nagpunta ka ron para if something happens, alam nila kung sino yung mga tao na nandiyan dyan sa lugar na yan. Wala siyang gano'n. Wala ka bang visitor slip man lang? Wala. Wala kang wala ka man lang parang pagkakataon. Akala ko ba close kayo? Kahit isang beses, picture doon sa kanyang opisina diyan sa Davao City nung meron siya, wala ka? Wala. Paano kayo naging close? Kung wala ka man lang nun. Anak ng tinapay ka naman, Madriagaw. Napakatanga mo naman. Utang ina, sabi ko nga sa inyo, dito palang tapos na yan. Or BP Sara. Engagement activities with President Rodrigo Roa Duterte. 7. Prior to the 2016 national elections campaign, I was working for then Congressman Roylo Goles. Working for Congressman Roylo Goles. Meron ka bang company employment? Meron ka bang proof na you are employed by Congressman Roylo Goles? May ID ka ba? ID nga, wala ito eh. Di ba? Putangin na yan. Ayan one of his political officers specializing in intelligence gathering and sabotage operations. Ano na ang mga sinabotahe ni Roylo Goles? At ano yung mga intel gatherings? Ano yung subject ng mga intel gatherings mo? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami,
Sa